Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Sabi ko, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Siya po yung ating pinupuri at pinapasalamatan sa oras na ito. Amen? Praise God. Salamat sa Diyos. Ikaw ay dinala niya dito. Sabihin mo sa katabi mo, I'm so blessed you're here. Amen. Sabi nga ni Rose, may plano ang Panginoon. At lahat ng pangyayari sa buhay po natin, mga kapatid, ay pinlano ng Panginoon. And God planned, no, na nandito ka sa araw na ito. Praise God. Purihin ang Panginoon. And we welcome you sa pangalan ng Panginoon. At kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa bawat isa, no, na nag-invite sa inyo. Palakpakan nga natin yung mga nag-invite sa inyo. Praise God. No, napakabuti ng Lord, no. 'Yun ang pinlano ng Panginoon. And it's not an accident, no, na dinala ka dito ng Panginoon to hear this message, no, kasi merong magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Praise God. Siyempre, gusto natin yon, di ba? Yung magandang plano ng Diyos sa atin. At makikilala pa natin at malalaman pa natin at mauunawaan pa natin lalo kung ano yung magandang plano ng Diyos sa atin. Amen? Sabi sa Jeremiah, no, 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sabi niyang ganon. Amen? Praise God. Tandaan nyo yon, Jeremiah 29:11. Amen? Huwag nyo itataya yung 29:11, ha? Basahin nyo sa Bible. Amen? Sino tumataya dito? Okay, so huwag mo na itaya yun, no? Nakasalalay doon yung panalo mo na. Panalo ka na doon eh. Tandaan mo yun, ha? Pero huwag mo nang itaya. No? Nakataya na yon. Panalo na yon. Praise God. Okay, 29:11, no? Pinakatandaan nyo pa talaga, ha? Okay, so may magandang plano ang Lord. Amen? Okay, so hindi po tayo alatsamba. Pag si Lord ang nag-bless sa atin, He will bless us through. And sabi ng Word of God, He will not add sorrow. Pag ang Diyos ang nagpala, hindi niya dinadagdagan ng kapighatian. Amen? So, alam nyo na, pag may nanalo sa kapag kung saan galing yon, amen? may add na kapaghatian pala pag hindi galing sa Lord, no? Okay? So, praise God, no, that you have decided, no? You have decided this day, no, na sumama doon sa invitation nung nag-invite sa inyo, no? Pumapalakpak po yung puso ko, no? Na dinala kayo ng Lord dito para pakinggan ang kanyang message, no? Yung kanyang magandang mensahe para sa iyo, no? Ngayong araw ay matitiyak natin, no, sa araw na ito, kung paano talaga tayo maliligtas. Paano natin makakamtan yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Amen? At syempre, pagka libre, di ba, mahilig tayo sa libre. No? Mahilig tayo magpalibre. Syempre, masarap pag libre, hindi ka gagastos eh. No? So, alam nyo ba na merong pinakadakilang libre? Ano ba tawag doon? Pinaka-great, no, na pwede na, great na free, eternal, no? Libre na eternally. Yun yung ino-offer ng Diyos sa atin, no? Eternal life, no? That is the eternal life. That is the free gift. Hindi natin pagtatrabahuhan yon, no? Pero kailangan nating maintindihan at maunawaan. Paano natin talaga yon makakamtan? Amen? Okay, sa umagang ito, you have made a decision. Alam nyo ba, na sa ating buhay ay marami tayong ginagawang desisyon, no? Pero sa oras na ito, let us decide to pray. No? Let's ask the Holy Spirit to guide us, no, with all understanding. So let's pray. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito, napakabuti mo, Panginoon, na kami ay narito, Lord God, upang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo, Diyos. Lord, hindi ka nagkamali, Panginoon, na kami ay pinili mo, Panginoon, pinili mo, Lord, upang
marinig ang mga mensahe mo sa umagang ito. We ask your Holy Spirit to give us understanding. Lord, alisin mo lahat ng mga distraction sa aming mga kaisipan upang tunay nga po, Lord, na malayang maunawaan namin ang katotohanan ng iyong mga salita because this will cause, Panginoon, Lord, eternity, O Lord God. Yung kasiguruhan, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, Panginoon, magkakaroon kami ng assurance, O Lord God, of our salvation. Lord, salamat sa iyo. Bless mo ang bawat isa. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Giniginawa ko sa electric fan. Pakiano na lang. Okay, thank you. Yan. Okay, so ating buhay po, marami po tayong mga ginagawang desisyon, right? No? So yung desisyon na pagpunta mo dito, no? Yung desisyon kung whether ano yung susuot mo pagising pa lang sa umaga, di ba? Ano yung kakainin mo, di ba? Ano yung una mong gagawin, no? Nakaplano na, no? Yung iniisip mo kung ano yung gagawin mo throughout the day, no? Ano yung isusuot mo, no? Sino yung taong kakausapin mo? Ano yung shampoo na gagawin mo sa iyo pagpaligo, no? Ano pa? Ano yung sino yung mga kamit mo sa araw na ito? Okay? So, marami no na tayong mga ginagawa at alam nyo ba na ang ating decision will affect no at our future, no? Yung consequences ng ng decision natin ay napakarami, no? It oftentimes ito ay nagiging umaapekto rin no sa ating mga mahal sa buhay. Amen. So merong isang sabi dito no kasabihan no. Sabi dito, we all face decision every day, no, in our lives. And it's those decisions that determines our future. Amen? Those decisions that determines our future. Kung ano yung ngayon, yung decision mo, ano, nagagawin ngayon, it will affect your future. Amen? So, impossible ba na tayo ay hindi makagawa ng tamang desisyon sa lahat ng oras? Imposible ba? No, yun ang answer. No, it's not impossible that we can make decision we can make right decision at all times. Bakit? No? Samantalang lagi tayo nagkakamali, di ba? Okay? So sabi, yes, because God has a plan for your life. Amen? So pero alam nyo ba na merong mga bad decision, no? Lagi tayong nagagawa. At ang Bible ay naglalaman ng mga tao, okay, ng mga character sa Bible na gumawa rin, nakagawa rin ng mga bad decision. No? Pero it doesn't mean na gagayahin natin sila. No? Okay? So kagaya na lang ni Adam, di ba? Sinuway niya ang Diyos no? Sa pagsunod niya kay Eva na kainin no, yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Amen? Okay? So, lahat tayo nakakagawa ng bad decision. No? At dito, may mga character dito sa Bible. Isa pa ay yung asawa ni Lot. Ang sabi ng Diyos, instruction ng Diyos sa asawa ni Lot, no? Sa kanila, no, na mag-asawa, sa kanilang family. Instruction ng Diyos, huwag kayong lilingon. Kapag ginunaw na, pinaulanan ng Lord, pinaulanan na yung ng asupre, no, ng apoy, yung city na kanilang panggagalingan, no, na kinaroroonan, huwag kayong lilingon. Sabi niya, si Mrs. Lot, lumingon, sumaway siya, no? Nag-decide siya na lumingon. Sayang naman. No, di ba? Okay. So, 'yon ang pagkakamali ni Lot, no, ni Mrs. Lot. Okay? Sino pa? Si Abraham, no? Si Abraham ay sabi ng Lord, bibigyan siya ng anak. Pero 75 years old na yata siya. Hindi, 90 years old na si Sarah at 100 years old na siya. Tama ba? Hindi pa sila nagkakaanak. No? Pero ang promise ng Lord, bibigyan sila ng anak. Ang ginawa niya, gumawa siya ng ibang paraan at doon ay sumuway siya. No? So nagkaroon siya ng anak sa ibang
sa kanyang alipin. Okay? So si Parao, no? Si Parao ay meron ding bad decision na ginawa. Ano yung bad decision niya? Ayaw niyang paalisin. Ayaw niyang palayain yung mga Israelita sa kanyang bayan at sila ay gusto niya lagi silang alipin doon, no, sa Ehipto. Okay? So kung may revelation kayo doon, laging hinaharangan ni Parao, no, yung mga Israelita para hindi sila makalaya doon hindi sila makapunta doon sa promised land na sinasabi ng Diyos, no? Kaya hindi makaalis-alis yung mga Israelita kasi hinaharangan sila ni Parao. Pero pinahintulot ng Diyos, gumawa siya ng paraan, nagpadala siya ng mga iba't ibang mga salot para lumaya yung kanyang bayan, para siya ay sambahin. Isa lamang ang nire-request ng Lord lumaya sila dahil ang tunay nilang Diyos na sinasamba ay ang Panginoon. No? Kinukuha niya sila doon sa bayan na yon para sambahin siya, no, sa espiritu at katotohanan. Amen. Meron bang mga bagay na pumipigil sa iyo? Siya ay parang si Parao, no? Na para hindi ka sumamba sa Diyos, para hindi ka sumunod sa Panginoon, no, at gawin yung kalooban ng Lord. May Parao sa buhay mo. Alam mo ba kung anong dapat mong gawin? Hingi ka ng revelation sa Lord. Amen? Na mapalaya ka doon sa katayuan na yon. Amen? So, yun yung bad decision na ginawa ni Parao. No? Okay? So, he doesn't want to release the Israelites earlier. Pero, in the end, nirelease na rin niya. Kasi, alam mo kung anong nangyari? Pinatay ng Lord yung kanyang panganay na anak. Diba? God will touch those very special sa ating buhay kapag talagang sukdulan na yung na kailangan na gawin ng Lord yung kanyang pinakasukdulang plano, no, sa buhay natin. Amen? Okay? So God will avoid those things, no? So si David, okay? So and so many na mga characters sa Bible that they have done a bad decision, no, sa kanilang buhay. Pero by this time, no, we will know kung ano yung right decision, no, naman natin, no. Merong dito sa Bible, may mga character, may mga tao dito sa Biblia, no, na sinunod nila ang Panginoon. They made a right decision. Okay? So, one of those is Apostol Pablo, no, si Apostle Paul, no. Dati ang pangalan niya ay Saulo. Pero nung kumilala siya sa Panginoon, sinunod niya ang Diyos, pinalitan yung pangalan niya, no, naging Paul, o kaya Pablo. Okay? So, tayong lahat ay nagkasala. Amen? No, sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Amen? Okay. So, kung tayo lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, no? Yung kasalanan na yon ang siyang nagse-separate sa atin sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin noon? No? So, anong gagawin natin? Ano ang paraan, no, para tayo ay makaalis doon, no? O parang mapawi o maalis ang ating mga kasalanan. No, dahil sa kasalanan na yon, yun na nagkokos sa atin, no, para tayo ay ma-separate sa Diyos. Amen? Okay. So, alam nyo ba ibig sabihin ang sabi ng Bible, no? Ang ibig sabihin ng all have sinned and fall short of the glory of God, no? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ, no? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. So, yun yung eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi, ang kabayaran. Ano ba ibig sabihin ng kabayaran? Dahil tayo nagkasala, ang kabayaran noon ay kamatayan. So, ibig sabihin ng kabayaran, yun yung ibig sabihin ng kabayaran, ano yung mga bagay, no, na ating mga pinagtrabahuhan, di ba? Yun yung kabayaran, yung sweldo natin. Ano ba yung sweldo? Okay? Yun yung kabayaran
ng ating mga pinaghirapan, 'di ba? Papayag ba kayo na kayo ay nagtrabaho pero ayaw hindi kayo sinwelduhan? Ano ang mararamdaman ninyo? Ba, magagalit kayo, 'di ba? Magagalit kayo, okay? So, syempre kailangan lamang, no, karapat-dapat lamang na ibigay sa inyo yung sweldo, no, na pinagtrabahuhan nyo, pinaghirapan ninyo. So, alam nyo ba na ang sabi ng Biblia, no, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? So, pero ang gift ng Panginoon, no, ay eternal life. Okay? So, ibig sabihin in the Bible, the wages of sin is death, no, sa Ingles. The wages of sin is death. Okay? Ibig sabihin nito ay eternal separation from God. Eternal. Pag sinabing eternal, walang hanggan, no? May mga eternal garden diyan tayo na nakikita, 'di ba? Alam niyo ba 'yon? Okay, so eternal peace, no? Mayroong eternal garden, may eternal peace. So, yun na yung hantungan na eternally, no? Sa Bible, meron din sinasabing eternal life. At eternal separation. At ito palang kamatayan na tinutukoy dito ay yung kabayaran pala. Yung kabayaran, yun yung eternal separation. Ay, hindi. Yun yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, so yung sinasabi dito, yung kamatayan ay eternal separation from God. Yan, nalito na ako, no? Okay. So, it is separation eternally. Biruin mo ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin, no? Na magsasabi sa atin na hindi na niya tayo makakasama, no? Kasi eternally. Kasi yung sin nga ang nagse-separate sa atin, no? Sa atin sa Diyos. Okay? So, we will no longer, no, with me eternally, no? Yun ang parang sinasabi ng Diyos dahil man cannot live without God. Amen? Tayo'y kanyang nilikha, no? At tayo ay dinisign ng God. Pero because of sin, we are separated eternally, no? Because of sin, we are separated. Yun ay eternal separation. Imaginein po natin yun, no? Eternal separation. Okay? So, it is deep between heaven and hell. Okay? So, but the gift of God, sabi ng Panginoon, pero, no, merong pasubali ang Diyos. No, bad news yung una-una, no? Pero ito na yung good news. Okay, what is the good news? But the gift of God is eternal life. Okay? So, Zoe means, yung salita palang Zoe ay quality kind of life. Ito yung binibigay ng Lord na quality life na ibinibigay niya sa sinumang susunod sa Kanya. Amen? No, the quality life. God gave you the gift of eternal life. No? This is the quality of life that God has given unto us. Okay? So sa John 10:10, anong mababasa natin doon? The thief cometh but to steal, kill, and destroy. No? The thief cometh, ang magnanakaw ay pumaparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Sumira at pumatay. Yun yung kanyang layunin, no? Yun yung plano niya, ang kaaway, no? The enemy is Satan. Okay? Anong plano niya? To kill, steal, and destroy. Yan. Yan ang magandang plano ni Satanas. O hindi, ang masama pala, no? Hindi maganda. Okay? So steal, kill, and destroy. Pero, no? Anong sabi ng Lord? I have come that you may have life and have it more abundantly. I have come that you may have life. So, yung una, no, ang kaaway ay sumisira, pumapatay, nagwawasak. Pero ang Panginoong Jesus, siya ay pumarito upang tayo ay bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Yun ang promise ng Lord. Amen? Kaya, purihin ang Panginoon. Okay? So, sabi, the more you sin, the more the enemy is stealing to you. No? Habang ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, lalong ninanakaw ng kaaway ang buhay mo. No? Nagnanakaw siya sa buhay mo. And the more you live in sin, sabi dito, the more you lose your life. The more you live in sin, kapag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, the more na
unti-unti ay nawawala ang buhay mo. No? The more you lose your life until it destroys you. So this sin destroys us. Amen? Kaya we have to deal with the sin. Okay? So, kaya ang promise ng Lord, I have come that you may have life. Siya yung pag-asa natin. Amen? Praise God. So, yun ang mabuting balita. Meron tayong pag-asa. Merong pag-asa, kapatid. No? Though ikaw man ay nakakaranas o nagagawa mo yung mga bagay na yon. Kasi talaga nga tayo ay hiwalay sa Panginoon at hindi natin alam ang mga bagay na ito. Kaya that's why this is the good news. No? And binigyan ka ng pagkakataon para marinig mo ito. No? Sabi niya, I have come that you may have life, the Zoe life. No? Zoe means, di ba merong Zoe TV? So siguro dito nila kinuha yun, no? Zoe TV. Okay, so Zoe means quality kind of life. Yun yung gusto ng Lord. Amen? So, yan yung quality kind of life na gusto ng Lord na maranasan natin. Sinong gusto na ng Zoe? No? Good quality kind of life. No? May quality. Amen? So, hindi lang basta nabubuhay ka dito, no? Na para nabubuhay lang. No? Okay? So, hindi ka maghihimutok bakit ganito yung buhay mo. You will find out, no? As you believe in the Lord, habang ikaw ay nagpapatuloy, as you grow, no, in knowing the Lord, makikita mo yung beauty ng buhay, no? Mapapasalamatan mo ang Diyos dahil sa buhay na ibinigay niya sa iyo. Amen? Pagising mo pa lang sa umaga, maririnig mo yung tilaok ng manok. Di ba? Maririnig mo yung chirps ng mga ibon. Ano? Sino pa nakakarinig ng mga tweet ng mga ibon? O Twitter na lang ang naririnig ninyo, ha? o FB na lang, okay? O yung cellphone na lang ang naririnig ninyo. Okay? Pakinggan ninyo yung yung napaka-sweet sa tenga yung marinig mo. No? Na-appreciate mo pa ba yung tweet ng mga ibon, yung tilaok ng manok? O nabubisit ka tuwing umaga, tilaok ang manok every time? Di ba? Okay. Alam nyo ba minsan, ni-record ko yung tilaok ng manok. Ginawa kong titilaok. Okay? So, ma-appreciate ninyo yung tilaok ng manok, no? Yung hunin ng mga ibon, no? At yung pagaspas ng mga pakpak ng mga ng mga paru-paro. Okay, ng mga ibon. Okay. So, bago tayo mapunta sa mga ibon, no? Let us appreciate everything, no? Yung mga halaman, no? So, maging mapagpasalamat tayo. Amen? In everything, no? Pagising pa lang natin sa umaga, makikita natin yung mga nilikha ng Diyos and we will be appreciative, no? Lalo na kapag gising mo, meron ka pang katabi. Amen? or yung kasama mo sa bahay. Amen? No, kahit na nag-aaway kayo lagi, pero salamat sa Diyos, nandyan siya, binigay siya ng Panginoon para magtiis para sa iyo. Amen, para mag-pray para sa iyo, no? Or talagang hindi tawag dito, no, hindi mali, hindi nagkamali ang Lord. No, na yung family mo ay binigay niya sa iyo. Amen. And we will be more thankful, no, sa pamilya o sa bawat isa na pinagkaloob niya sa atin, and much more, no, added, no, the family of God. Kaya sabihin mo 'yon sa katabi mo, I'm so blessed with you. Kapamilya kita. Okay, so pamilya po tayo dito. Amen? Praise God. So marami na po kayo bang nakilala? Okay, so binigay ng Diyos, no, ang quality kind of life sa atin. Amen? Okay, so yung mga alam nyo ba na meron ding eternal, kung paano may eternal life, no, na ibinigay sa atin ng Diyos, meron ding eternal life sa impyerno. No? Hindi sila exempted sa eternal. Kaya lang, eternal suffering ang binigay sa kanila, no? Dahil sa kanilang pagsuway. No? Kaya, ano ang pagkakaiba? Okay? So, anong pagkakaiba? Ang Panginoon nagbibigay ng eternal life, no? Walang hanggang kasiyahan.
at eternal suffering naman, no? Doon sa mga taong nag-reject sa ating Panginoon, no? Kasi there is no other salvation, no, that we can find in the whole world other than in Jesus. Amen. And the gospel is the yun yung dapat na mapakinggan ng bawat isa, no? Itong gospel of salvation. Okay? So tingnan po natin kung ano itong gospel na ito, na siya magbibigay sa atin ng kaliwanagan. So the gospel came, no, to save us. No, Jesus came to save us. What is the gospel? In 1 Corinthians 15:3, no? Gusto ko kayong magbasa nito. 1 Corinthians 15:3, doon sinabi na Jesus was crucified, no? Siya ay pinako, siya ay namatay, buried, no? At He raised from the dead. Nandiyan na ba? Okay. So, yun yung sinabi doon sa verse na yon, no? That Jesus Christ died, no? And buried and raised from the dead. So, hindi tayo magi-stop na ilibing lang siya, no? Siya ay nabuhay na maguli at nagpakita siya sa mga disipulo, sa mga tao, no? Until nag-ascend na siya sa heaven. And He is alive. Amen? Kaya, God hears your prayer. Amen? You are the answer. No? Ikaw ay katugunan sa panalangin ng taong nagdala sa'yo. No? Kaya, praise God. God answers prayer. Amen? Praise God. Palakpakan mo si Lord doon. No? So, anong ginawa ng Panginoon? Bakit siya pumunta dito sa lupa? No? Bakit siya nagkatawang tao? No? Tayo'y naniniwala, no? Ang ating pong church ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay 100% man and 100% God. Ne? Nagkatawang tao siya, no, para siya ay para tayo ay kanyang abutin, no? Naranasan niya ang lahat din ng mga bagay ng pagiging tao, no? Nagutom siya, napagod siya, no? Pero hindi siya nagkasala. Yun lang ang isang bagay na hindi nagawa ng Panginoon. Amen? Kasi siya yung Savior eh. Ang Savior, walang kasalanan. Amen? Walang kasalanan ang Savior. Only Jesus can save you from your sin, from our sin. Only Jesus can save you from our sin. No name under heaven. Walang sino mang pangalan na matatawagan mo na makakapagligtas sa'yo other than Jesus. Kasi there is no other name. Hebrews 4:12. Acts 4:12. There is no other name written down in glory that we might be saved other than the name of Jesus. Amen? Praise God. So ngayon, anong ginawa ng Lord? Niligtas niya tayo, niredeem niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? No, tinubos niya tayo. When we say redeem, no, Jesus came to redeem us from our sin. Okay? So, ano ibig sabihin ng redeem? 'Di ba sa sanglaan may redemption, 'di ba? Pagka nagsasanla tayo ng mga gamit natin, 'di ba? Merong time 'yon, may time frame. Okay? So, tinutubos natin, 'di ba? So, ganun ang ginawa ng Panginoon, no? Pero merong price, 'di ba, doon sa pagtubos na 'yon. Alam niyo ba yung price, no? Ang Panginoon, ni-redeem niya tayo sa ating mga kasalanan at yung price ng kanyang redemption, yung presyo ng kanyang pagtubos ay yung kanyang buhay. Amen? So Jesus died for you, no? Until death, no? Hanggang sa kanyang kamatayan, no? Ay yung kanyang kamatayan, yun yung kanyang pinantubos sa ating mga kasalanan. Amen? Okay? So welcome po sa ating visitor. Praise God. So you may be seated. Okay? So yun yung magandang balita na ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So, dahil sa kagandahang ng loob, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, in Romans 5:8, sabi doon, no? Christ died for us. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? God demonstrates His love towards us
while we were still sinners, makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Amen? Is that a good news? Can I hear amen? Amen. That would serve a good news sa atin kasi, di ba, makasalanan tayong lahat eh. Amen? Okay, so sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. And here is the good news, no? The gospel of salvation. Okay? So in Luke 19:10, ang sabi doon, the Son of Man came to seek and save that which was lost. Amen? No? The Son of Man came and seek and save what that which was lost. Sino yung lost? Tayo pong lahat 'yon. No, tayo po ay lost sa paningin ng Panginoon. Kaya nga po, He seek us. Tayo yung kanyang sinisik. Amen? Maraming tinatawag ang Panginoon. No? God is calling. Amen? So, sinong nakadama nung nakaraang lindol? Maraming tumawag sa Diyos. Diyos ko po, Diyos ko po. Di ba? So lahat na pa Diyos ko po, tumawag sila sa Diyos. Yung mga nasa high-rise building, no, yung mga nasa baba, di ba? Yung mga kung nasaan sila, tumawag sila sa Diyos yung oras na yon. God is calling, di ba? Parang reminder, no? God is reminding us that there is a God. Ops. Sandali lang, yayanagin niya muna. Para tumawag tayo sa Diyos. Amen? So, mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya na huwag tayong magpatuloy, no? So, ang sabi, no, that ano yung verse na 'yon? Sabi, no, na that He is patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. God is not slow in keeping His promise, as some understand it slowness. Instead, He is patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Di ba? He is patient with you. Kaya pasalamatan mo ang Lord, patient pala sa iyo. Buti na lang, di ba? Nakaligtas ka sa COVID, no? Yung panahon ng 2 years na COVID, no? Niligtas tayo ng Lord. Amen? Praise God. Kasi lahat, di ba? Lahat naapektuhan. Pero salamat sa Diyos, tumawag ka sa Kanya, dininig niya yung panalangin mo, Diyos ko, Lord, huwag naman po sana ako. No, di ba? Ganun yung mga prayer natin. Napatawag tayo sa Panginoon. And God yun ang gusto ng Lord sa atin. Gusto niya na lagi tayong tumatawag sa Kanya. Amen? Kasi ibig sabihin nun, you are trusting Him, the most powerful God, no, na makakagawa noon. When we pray, kapag pala tayo nananalangin, nilalagay natin yung pagtitiwala natin sa isang makapangyarihan. At nag-iisa lang yung isang makapangyarihan, di ba? Amen? So, ang kaaway, makapangyarihan din siya to destroy. Pero, may hangganan siya. Pero ang mas may kapangyarihan, the most powerful authority, no, ay ang Diyos. Amen? Kaya, tayo nilikha to worship Him, to honor Him. Amen? Praise God. So, tuloy po tayo. So, what is the good news? No? Ito, dinala ng Panginoon ang kaligtasan sa atin. So, paano tayo maliligtas? No? Ano ba yung mga pwede nating tanong dito? Can anyone be assured of his salvation while he's still living here on earth? Okay? So, ano ba ibig sabihin ng kaligtasan? Okay? So, una, ano ang kahulugan ng kaligtasan? Ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. This is the gospel, no? The gospel of salvation. Ang kaligtasan ay paglaya ng isang tao sa kaparusahan ng kasalanan na nagdadala sa kanya sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Amen? So ililigtas tayo ng Panginoon sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. No? And that is salvation. We will be saved from our sin, no? From being perished, no? Doon sa eternal damnation. Eternal unending suffering. Amen? So,
meron lang talagang dalawang pupuntahan ng tao. Heaven and hell lang. Yun ang sabi po ng Biblia. Kaya, sino po ang, sino ang nangangailangan ng kaligtasan? Sa palagay ninyo, kailangan nyo ba ng kaligtasan? Amen. Tayo pong lahat, no? Kasi we are all sinners, sabi ng Biblia. No, no one can say that hindi siya nagkasala. He haven't sinned. No? Sinasabi ng iba, hindi naman ako nag-aargabyado ng aking kapwa. Mabait naman ako. Hindi ako sisinungaling. Hindi ako no? Hindi ako gumagawa ng masama, hindi ako pumapatay, no? Pero nangungupit ka. 'Di ba? Kumokopya ka. Nangungopya sa klase, no? Sa mga estudyante, wala yata yung student dito. Okay, sumusuway ka sa magulang mo, no? Sumusuway ka sa Diyos. 'Di ba? And that is sin, no? Meron kang ginagawang mabuti, pero meron kang ginagawa na iba, na naakala mo na mabuti yon, pero yon ay kasalanan. Amen? You're being disobedient. Okay? Or, ano ba ang ibig sabihin? Ano pa? Okay? So, lahat tayo ay nagkasala. Yun ang sabi ng Biblia. We all have sinned and fall short of the glory of God. No? And the wages of sin is death. Kaya, ang tao ay nilikha upang makasama ang Diyos, pero subalit, no, ayaw niyang pasakop sa Diyos. Sabi ng Bible sa Isaiah, nagkanya-kanya tayo na parang mga tupa, no, na nagpunta o nagsipuntahan sa kanyang mga sariling mga kagustuhan, no. Okay? So, ang tao ay humiwalay ng daan na ikinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Amen? So, ang katigasang ito ng tao na nakikilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala ay nagpapatunay na tinatawag na kasalanan. Tahasang pagsuway. No? Yung pagsuway po natin sa Panginoon ay tinatawag na kasalanan. Amen? So, ngayon, alam na natin, no, na ang mga bagay na anumang bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, hindi nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, ay kasalanan. Yun lang, halimbawa, bumibili ka, no, sa palengke, hindi nakita nung nagtitinda, na dinagdagan mo yung iyong di ba? Yung mga ganon, no? Kasalanan na yun, no? Yung halimbawa, ito, nag-guilty ako dito namimili kami ng halaman. Nagandahan ako doon sa halaman. Sana, ang mahal-mahal din namin mabili kasi hindi namin matumbasan yung presyo. Wala yung nagtitinda. Pumutol ako ng konti, pero yung guilt na andon, sabi ko, mabubuhay kaya ito, Lord, patawarin mo ako, no? 'Di ba? Kasalanan. So, Lord, patawarin mo ako. Nakuha ko yung pumitas ako ng isa doon sa pero naisip ko, iaalaw kaya ng Lord na to na mabuhay? No? Ano kayang kapangyarihan ko para buhayin tong halaman na to? Talagang yung kasalanan, di ba? So, Lord, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan, hindi ko nagagawin. Yung ganon, no? Yung sa maliliit na bagay, di ba? May mga nagagawa tayong ganon. So, kabayaran nun, kamatayan na. Kasi kasalanan di ba? Buti na lang, Lord, buhay pa ako. No? At nakapagsisi pa ako. Okay? So ang kasalanan ay higit pa sa pag-uugali. Sabi dito, kaysa gawa. Ayan, higit pa sa pag-uugali, kaysa gawa. At ito ay pagbabaliwala sa Diyos. So, yon. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So, pero yung gift of God is eternal life. Amen. Jesus said, I have come, no, that you may have life. Amen. Yun ang nais ng Panginoon. May pag-asa tayo, no? Sabi doon, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Okay? So, how can we be saved? No? So, paano natin malalaman para tayo ay maligtas? Maligtas tayo o mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. No? That's why Jesus came. No? Pumarito na nga ang ating Panginoon para
namatay siya, no? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? So, makikita natin dito, no, yung kahalagahan ng salvation, no. It is not religion. Ano ba ibig sabihin ng gospel? This is the gospel of salvation, no. So pag sinabing religion, it expects you to perform, no, sa dati nating reliyon, no, o sa religion, no. Wag natin sabihin ganon. Okay, so sa religion, ang ibig sabihin, kapag tayo ay religious, no, it expects you to perform in order to gain approval. Okay? You have to be good to be acceptable from God. No? Magpapakabuti ka, no? At meron kang ipe-perform na meron kang gagawin in order to gain approval. Okay. So, ano man ibig sabihin ng gospel? So, ang gospel, your approval does not come from your performance. Your approval does not come from your performance. No? Hindi good works. Okay? So, it comes from your relationship with God. He looks at you based on the finished work of Jesus Christ on the cross. Tinitingnan ka ng Diyos base doon sa ginawa na pagtubos ni Yesu Kristo doon sa krus. Ganon tayo tinitingnan ng Panginoon. No? Hindi kanya tinitingnan na makasalanan. Though you are a sinner, because of Jesus Christ, because of His blood, kasi sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. So, it is only the blood of Jesus Christ that cleanses us and purify us from all sin. Amen? Amen? Praise God. Sabi ng Lord, without holiness, we cannot see God. So, gusto ng Lord, no, na dalhin niya tayo doon sa kabanalan, no, sa katuwiran. Amen? Okay, so that is the gospel. Okay? At yun ay na-preach to all nation. No, the gospel, the Bible says, the gospel must be preached to all nation. And that nation is you. Amen? Tayo, no, yung nation na yon. Amen? Kaya, utos ng Panginoon nun. Okay, so how can I receive salvation? Paano mo matatanggap ang kaligtasan? Okay? So, sa Luke, paano matatanggap ang kaligtasan? You have to repent from your sin. Amen? You have to repent from your sin. Okay, you have to surrender all your sins to God. In 1 John 1:9 and 10, ang sabi doon, pwedeng paki-flash yan, 1 John 1:9. If I confess, sige nga, pakibasa po ninyo, nandyan na po ba? Okay. So, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na papatawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. So, we have to repent and confess our sin before God. Amen? So, 1 John 1:9. Okay, sabi po dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Isang matuwid lamang po na walang kasalanan ang siyang tunay na makakapag-alis, no? Hindi lamang i-cover. Yung Old Testament, doon sa Old Testament, kino-cover lang po ang kasalanan sa panahon na noon. Naghahandog sila para makover lang yung kanilang kasalanan. Pero sa panahon na si Jesus Christ in this New Testament, no po, nung ibinigay niya yung buhay niya sa atin, lahat, no, sabi niya, He takes away all our sins. Amen? Pero meron tayong gagawin. Amen? Meron tayong bahagi. Amen? So sabi niya, tayo ay magpahayag ng ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen? So we have to repent, no, from our sins, no? And believe in Jesus, no? Sabi sa 1 John, sabi sa John 1:12, John 3:16. So John 3:16, ang sabi doon, for God so loved the world
He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, but have eternal life. No? Sabi doon, for God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ilagay mo yung pangalan mo doon. Kay Mila, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Upang kung siya ay sumampalataya, kung ako'y sasampalataya, ako'y hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So ganyan po ang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. At kung ikaw ay sasampalataya, sabi niya, ikaw ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, pangalawa, we have to confess our sins. Ay, yun pala yun. We have to confess our sins, yun yung una. No? We have to surrender our life to the Lord and surrender. No? Let us surrender ourselves to God. No? Si Kristo. Okay? Isuko natin kay Kristo. No? Siya lamang ang may kapangyarihan sa buhay natin upang tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Let's believe in Jesus and accept Him as our Lord and Savior. No? So John 1:12 sinabi doon, as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. No? So yung ating pong mga mabubuting gawa, ang sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace, no? Hindi po sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. For by grace you are saved through faith, sabi doon. And not of your own works, lest anyone should boast. Hindi tayo makakapagmalaki sa ating mga gawa. It is the grace of God. Ibig sabihin ng grace, unmerited favor. Unmerited favor. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat, pero pinaging dapat ka dahil kay Kristo Jesus. Doon sa ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. So, you will not take it lightly because Jesus paid a price for you. Amen? You will not turn your back on Jesus because He is the ultimate salvation. No? He is the ultimate Savior mo. Savior natin. Na siyang pag-aalayan natin ng ating papuri at pagsamba. Because we are created to worship and honor God. Amen? Praise God. So, sa oras na ito, suko po natin, no? Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito, no? So, sa oras na ito, nais ko na anyayahan kayo na tumayo po tayong lahat. At ini-encourage ko kayo sa oras na ito na ituon natin ang ating puso't kaisipan sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. And let's believe na siya lamang ang makakapagligtas sa atin at makakapahawi, makakapag-alis ng ating mga kasalanan. Hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. Ipahayag natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon. Ang sabi niya, if you confess with your mouth, sabi doon, He is faithful and just to forgive us our sins. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, kinikilala ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan kita, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking mga naisip, Sa lahat ng aking mga nagawa, at mga nakaraang mga kasalanan. mga nakaraang kasalanan. Hugasan mo po ako na yung banal na dugo. Banal na dugo. Salamat, Panginoong Jesus, Salamat, Panginoong Yesus. sa pagkamatay mo doon sa krus Sa pagkamatay mo doon sa krus. para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso Binubuksan ko ngayon ang aking puso at tinatanggap kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang
at sariling tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Mula ngayon, Mula ngayon, ako ay mamumuhay ako ay mamumuhay ayon sa iyong kalooban. ayon sa iyong kalooban. Sulat mo ang aking pangalan Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoong Jesus, Salamat, Panginoong Yesus, sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na pangako mo na pangako mo para sa akin. para sa akin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa Ikaw iyo, ang Diyos. aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Ikaw ang tagapagligtas. aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Mula ngayon Mula ngayon at magpakailanman. magpakailanman. Amen. 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 So sa oras pong ito, ako na lamang po ang mananalangin. Dakila naming Diyos, Ama, sa oras na ito kami ay nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Na sa maiksing panahon, Panginoon, ay naunawaan namin, O Lord God, ang plano ng kaligtasan, Panginoon, na ninanais mo. Salamat, O Diyos, na kami ay hindi huli, O Lord God. Biniyayaan mo kami ng buhay upang malaman namin ang mga katotohanan na ito. O Diyos, salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa sino mang sasampalataya sa iyo, Panginoon. At dalayan ko, Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat ng mga seed na yan, Panginoon, Lord God. Your word is a seed, Panginoon, that is planted into our hearts. We pray, Lord God, that it will remain and it will grow, Panginoon, and it will bear fruit, Panginoon, and fruit that will last. Thank you, Lord God, that though our sins separated us from you, Lord, but you have given us, Lord God, eternal life, Panginoon, because you love us, O Lord God. And we are so grateful, Panginoon, and we will be ever be praising you, O Lord God, in this life that you have given us, Lord, for this wonderful thing, Panginoon, for this extravagant gift, Panginoon, the extravagant love, Lord God. Lord, yung exceeding love mo, Panginoon, sa amin, O Lord God. Lord, ay patuloy naming madama, O Diyos. Ikaw ay aming pinapasalamatan, Panginoon, at pupurihin sa bawat araw. Lord, sa kaligtasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Lord, we have this reason, Panginoon, O Lord God, to praise you and worship you and honor you, O Lord God, throughout eternity, Panginoon. We will worship you in spirit and in truth, O God. All glory and honor and thanksgiving belongs to you alone. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.